Hi guys! Magandang gabi! Welcome back pa dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Kamusta po kayo? Ayan, belated Happy New Year po sa ating lahat. Happy first week of January and hope na maging maganda po ang January sa atin kahit medyo sinasalubong na tayo agad ng kasupla-suplang balita. Meron kasing blind item na lumabas and yan ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Yes, ang hatid ko pong ganaps and update, latest update and chikas tungkol kina Kim and Paolo. Pero magpo-focus po tayo muna ngayon kay Kim Chiu sapagkat siya ang unang pumasok sa isip ng mga fans nitong kasupla-suplangang BI na sinasabi ko po sa inyo. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po muna tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayon, ako po'y humihingi ng paumanhin at pasensya kung tayo ngayon lamang po nakabalik after Christmas, 'di ba? So holiday vacation, sinulit lang po muna nakasama ang pamilya. Minsan lang naman po mangyari na alam niyo pag holiday season, makapiling masolo po muna ang pamilya. Sa panahon ngayon kasi, 'yun ang importante. Yung masulit na kasama mo habang nariyan pa. Ayan, at nakakasama pa dito sa lupa ang mahal natin sa buhay. Anyway, speaking of mahal sa buhay, ito ngayon sinasabi ko po sa inyo na balita na inilabas ng PH. Ito po isang BI na hinuhulaan ng mga fans kung sino. Ayan, ng mga netizens rather. So, sabi dito sa caption nila, nagbilin ang showbiz personality na kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, huwag hahayaang makalapit sa burol niya ang mga miyembro ng pamilya na aniyay pinagkaisahan siya. Grabe, nakakalungkot naman. So, sino kaya itong showbiz personality na may bilin pag may mangyaring masama sa kanya? And based sa picture, babae. Nalala ko sila rin yung nag-blind item tungkol doon sa may kapatid nga, yung nangyari sa kanilang dalawa natin lakam, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Blind item nila yon at hindi natin sukat akalain na si Kim Chiu pala. Diba? So, na blind item nila. And ngayon, na meron ulit silang BI, kinakabahan ng mga fans, lalo pa ng Kim Pao at ni Kim Chiu. Lalo pa. Ayun na nga, may kinalaman po sa pamilya. Siya po itong recently may issue po sa kanyang family. Pero marami naman pong, ngayon inuunahan ko na po kayo, marami naman pong pamilya sa showbiz ang magulo. Diba? Paano pa kaya mga Barreto fam, diba? Napakagulo niya. So, kung sino man, marami. It's just that pumasok lang sa isip ng mga fans ni Kim na baka siya dahil nasangkot din siya sa isang family problem. And ito po ay ating sinusupla ngayon pa lang. Narito yung mga comments ng netizens. Kim Chiu, Simbako Tawin. Ano yung Simbako Tawin? Parang supla rin siya, po. So, ayan, lahat po tayo sumupla. Okay, si Kim Chiu at ang kuya niya, pinapamahala pa nga ng negosyo niya sa Cebu. Sila kam lang, di sila okay. Pero sabi pinagkakaisahan. So, hindi lang, dito pa lang parang medyo malayo naman po kay Kim kasi isa lang naman po. Di ba ang may problema? So, si Kim Chiu agad ang pumasok sa isip ko. Nakakalungkot kasi sabi, iba talaga kapag family matters. Kim Chiu ba yan? Ang saklap kapag sariling pamilya ang nakakaaway. Feeling ko lang po parang si host ng It's Showtime na may problema sa kapatid. Ayan, marami pa po yan na ang hulay si Kim Chiu. So, narito po yung mismong ulat. Sabi, isang nakakabahalang mensahe ang natanggap ng cabinet files
mula sa showbiz personality ngayong Webes, Enero 1, 2026. Grabe, kabago-bagong taon na. Yan, naman tayo sa cabinet files na nabasa na natin sa balita kay Kim. May mabigat na problemang pinagdaraanan ang showbiz personality na may kinalaman sa kanyang pamilya. So, hindi kung masisisi yung ilang fans na kukutuban, lalo pat babae, yung blind item. Tapos, mayroong kinalaman sa pamilya ang problema. Pero supla, kasi ang sabi ay may huling habilin. Oh my gosh. January 1 pa man din po ang balita. So ngayon pa lang ay sinisipan na natin, tinatadyakan at sana'y maiwan na yan sa 2025. Sinabi ng showbiz personality na kung sakali mang may mangyari sa kanyang masama, huwag hahayaang makalapit sa burol niya ang mga naman pala, mga miyembro ng pamilya na aniyay pinagkaisahan siya. So sa balita sila lang. Pero we don't know sa sa family din ni Kimi kung meron pa palang kasabwat, ganyan, kumakampi doon sa isa, ganyan, hindi naman po may iwasan. So, kasi hindi naman natin alam yung buong kwento. Anyway, sana hindi po si Kimi ito. Napaka-maka-Diyos po ni Kim Chiu. Diba, kumakapit na lang po ako doon sa pagkakakilala natin kay Kimi. Maka-Diyos si Kimi. So, wag po muna tayo maging praning. Sa ngayon, binabalita po natin ito upang maiwasan po ang pagkapraning ng mga fans kasi for sure, ma-vlog ko man po ito o hindi, mabalita ko man po sa inyo at hindi, ay dadaan ito sa inyong feed at alam ko, kagaya ng iba, magko-comment din na baka at gustong linawin, magkaroon ng kalinawan at gustong tawag dito, kumpirmasyon na sana hindi si Kim Chiu ito. Kumpirmasyon kung si Kimi ba talaga to. Meron pong mag-wonder, magtataka, magtatanong, at gusto pong makampante. So ngayon pa lang sinasabi na po natin na meron pong ilang mga keywords na medyo malayo po kay Kim. Tulad ng sinasabing mga, kasi sila lang naman po ang tinutukoy or tinukoy na naging kaaway ni Kimi sa kanyang pamilya. Sabi pa dito, inisa-isa ng showbiz personality ang mga dahilan kaya lalong lumakas ang hinala nitong may mga binabalak na hindi maganda laban sa kanya ang sariling pamilya. Dahil sa nakakaalarmang mensahe ng showbiz personality, agad na nakipag-ugnayan ang cabinet files sa kanya. Pero sinabi naman niyang maayos sa ngayon ang kanyang kalagayan. Masalimuot ang problemang matagal nang nararanasan ng showbiz personality. Pero ngayong 2026 nangako siya na ang sariling kapakanan ang kanyang haharapin. Kung kinakailangang layuan ang kanyang pamilya, gagawin ito ng showbiz personality alang-alang sa kapayapaan. Kalayaang pinapangarap niya sa matagal na panahon. Sinabi ng showbiz personality na gusto nitong ibalik ang respeto sa sarili at ang self-worth na nawala sa kanya dahil sa emotional, mental, physical at verbal abuse na natikman umano niya. Grabe, may physical at na verbal abuse. Matutupad lamang daw ang kalayaan at kaligayahan na kanyang pinakamimithi kung siya mismo ang gagawa ng paraang pipiliin niyang maisakatuparan ngayong 2026. Nako, sana naman po ay hindi mag-isip ng hindi maganda ito, no? Sana wag mag-isip ng hindi maganda etong showbiz personality nito, mapa-Kim Chiu man to or hindi. Pero naniniwala ako na hindi si Kim kasi mukha namang walang nananakit physically kay Kim Chiu tulad ng sinasabi dito.
mukhang hindi naman nakakaranas ng physical abuse si Kimi. So, let's be panatag guys. And manalangin na ngayon 2026, maging maayos po ulit ang pamilya ni Kim Chu. Maging maayos po ang takbo ng kaso at makuha ni Kim yung justice. At kung maaari, di ba? Matanggal po ang anumang koneksyon na tilakam sa sa business ni Kim Chu. Hindi dahil meron pong si Kim at tayo nakabaon na galit, kundi ito'y nararapat para na rin tulungan mentally sila kasi imposible po na magbabago agad-agad ang isang tao. 'Di ba? Just to make sure. So, yun lang po muna guys sa ating update. Ngayong gabi dito, maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa ating mga susunod na balita. Comment lang po kayo ng mga reaction ninyo at sa palagay sa update na to. Maraming salamat!